ate ni Mama, walang mag-aaway sa atin. Dapat dito, pantay-pantay tayo sa lahat ng bagay. Basta ako, promise, hindi ko kayo aawayan. Promise yan, ha? Pinky promise. Esther? Ayan. Ang ginagampanan kong karakter dito sa Panibugho ay si Sonia Paraiso. Yung character ko dito is si Esther, yung pangalawa sa magkakapatid. So, ako po si Lea Paraiso, bunsong kapatid ni na Ate Sonia at Ate Esther Paraiso. Si Felipe de la Paz, a.k.a. Tomas Santa Cruz. Ang karakter ko po dito ay si Mako or Sergeant Marcelo Monson. And action! Oh, Lea. Para saan yan? May lulutuin ba kayo? Para daw po sa bukok ni Ate. Kayong dalawa, ha? Huwag nga kayo makampante. Hindi pa rin ako komportable na may ibang tao sa loob ng bahay. Well, ako, minahal ko si Sonia dito. So, more on mamahalin nila si Sonia. Kasi, yung paghihigpit ko bilang panganay sa mga kapatid ko. And of course, yung sacrifice. Tingnan mo sa Esther. Kapag may gusto siyang isang bagay, gagawin niya yung lahat para makuha yun. Oh, bakit? May magagalit? Meron. Kakainisan nila yung character ni Esther dito. Kasi si Esther talaga makasarili eh. Sarili niya lang iniisip niya, walang pake sa mga sasabihin ng iba. And then, wala siyang pake sa mga kapatid niya. Hindi niya pinapakita yung care niya sa mga kapatid. Itong si Lea, dahil bunso ng pamilya, para bang hindi nakaranas ng bigat ng responsibilidad na naranasan namin ni Esther. Bago naisip ko. Iba na gusto kong tikman. For sure, mamahalin nila si Lea. Si Lea kasi napaka-jolly, napaka-kulit, mapagmahal sa mga kapatid. Kaya madali na mahirap din. Kasi may mga adjustment si Lea na umiiyak siya sa minsan kapag nag-aaway yung mga ate niya. Alam mo ba? Marami rin. Lea, baka kung ano yung nasasabi mo dun, ha? Ipapaalala ko sa'yo. Hindi pa natin siya lubos ang kinuha. Well, physically, hindi ako masyadong nakapag-prepare. Hindi ako nakapag-diet or workout dahil buhay estudyante po. Emotionally and mentally, nag-prepare ako by reading the script, by immersing yung character ko at workshops with Direk Roman at ibang coach instructors. Siguro yung biggest talaga na na-challenge ako is yung ending part ng Panibugho. Ito yung long takes namin talaga. So 5 sequences yun. Ang haba. So hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka pwedeng mag-cut. Kasi kapag nagkamali ka, uulit ka ulit sa pinakauna. At sobrang bigat ng eksenang ito. Kaya naman pala. Nagmamahalan? Salamat nga pala hapon ha, nasarapan ako. Kainin mo yung pera mo! Nung sinabi sa akin ni Direk Roman na ipipitch nila ako sa role na to na sundalo, sinabihan niya ako magpaano ng katawan. More on sa physically yung paghahanda ako para magmukha talaga akong sundalo. Tapos yung huskiness ng boses ko medyo gitna na natural ko tsaka husky voice. Parang yun yung pinabago niya. Para sa akin, pinaka-challenging nga yung last part. Talaga, first time kong magawa yun. Kaya pinagandaan ko rin naman, ginawa ko yung best ko. Para sa akin, sa stint ko dito sa Viva, yung talaga pinaka-challenging dahil bukod sa mahirap yung acting doon, challenging, yung haba ng sequence, pinagtikita sequences, dito ko lang talaga na-experience. And 5, 4, 3, 2. Quiet! Action! Minsan, lumalabas yung pagiging Micaela ko dito dahil sobrang lapit ng character ni Lea sa totoong buhay ko. Nahirapan ako dun sa eksena na nag-away sina Ate Esther at si Ate Sonia. Tapos yung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang naghahalo-halong emotion yung naramdaman ko dun. Kasi may galit si Lea, may awa si Lea. Nag-diet talaga ako nung nalaman ko na ako si Esther. Binasa ko kagad yung script and then nalaman ko na puro sexy mga suot ni Esther. And then mentally, inisip ko na kailangan ko mag-focus sa character ko kahit na mahirap.
Si Stephanie, malayong-malayo kay Esther. Kasi si Stephanie tahimik, walang imik, ganon. Si Esther dito, grabe, lahat na lang may comment, lahat na lang may sinasabi, lahat na lang galit, yung ganon. Sabi ko, paano ba magalit? Paano ko ba i-deliver yung lines na to? Tama ba ako na magalit ng ganito? Ganon, so nahirapan ako kay Esther. Diba malapit lang dito yung ilog na pinagliliguan natin dati? Pwede ba tayong sumaglit doon? Sige na, sige na. Si Direk Ayar, nakasama na namin siya sa workshops. So before mag-shoot, nandiyan na siya to guide us, to give us instructions, lalo na yung mga mabibigat na eksena. Sobrang tahimik ni Direk Ayar. So lumalapit lang siya kapag meron ng hindi magandang nagagawa o kapag lagi nang nagkakamali. Nagugustuhan niya naman pag sinasabing close sequence na. Then tinatanong ko din si Direk, Direk, okay ba yung acting ko? Parang kulang pa ba? Ganon. Kasi sinasabi niya naman, okay naman, good, gumaganon siya. So, lalong gumagaan yung, pagiging Esther and nalalayo si Steph. Shy type kasi si Direk. So, ayan, kapag ina-approach namin si Direk, sinasabi niya naman sa amin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung maganda na dapat namin gawin para mas lalo pang gumanda itong pelikula. Naiinggit ako sa kanilang dalawa ni Lea. Marunong ka palang tumawa. Basta gumawa kang bata. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. He's good. He has a vision and I hope na people will receive it with open arms. Kasi ang ganda nung vision niya para sa pelikula na to. Sa totoo lang, si Direk Ayar, pinaka no pressure na director na nakatrabaho ko. Sa kanya yung parang malalabas mo talaga yung talento mo eh. Kasi hayaan kanyang minsan mag-explore. Tsaka napakabait, chill lang talaga siya. Sana maintindihan ng mga kapatid ko kung bakit ako naghihigpit sa kanila. As Angela, in my own perspective, ako kasi nakita ko, it's about family. Kung may kapatid ka, may nanay ka, may tatay ka, may karelasyon ka, may kaaway ka, makaka-relate kayo. Not just with my character as panganay. Yung pagmamahal sa kapatid, yun yung pinaka-importanting message netong pelikula. Kung may atraso sa'yo yung magulang, huwag may damay yung mga anak kasi iba na yun eh. Yun ang tingin kong huwag ka magtatanim ng galit. Kung ito yung kaaway mo, hindi mo kaaway yung mga ng parte ng pamilya niya. There's no good and bad talaga. Everyone is a great character. Everyone does bad but wanting to be good. Parang ganun. I hope the message is we show real people here in the real characters dito sa film. Gusto ko nga yung title eh. Panibugho. Envy or jealousy, right? Sumbong kita kay Ate Sonia dyan eh. At bakit ba kailangan malaman ni ating nangyayari sa akin? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano bang meron sa inyo ni Ate Esther? Hi everyone! This is Angela Morena at inimbitahan ko kayong panoorin ang Panibugho, now streaming on Viva Max. Paghati-hatian natin tatlo, ating magkakapatid. Ayos ba?